Sana lahat ng mga first time na nanonood na-enjoy nyo. Dahil hindi lahat ng first time masaya. Naalala ko yung first time ko makakita ng dede ng matanda. By accident, by accident. Commuter kasi ako, so explain ko lang, baka ginajudge nyo na ako agad. By accident, kasi commuter ako, nagbabas ako. Ganito yung nangyari. Puno yung bus, nakatayo ako sa gitna, nakaharap ako doon, tapos may naramdaman ako na tumama dito sa hita ko. So lumingon ako. Paglingon ko, sakto, yung matanda, pinupulot niya yung payong niya. Ang problema, pag first time mo makakita ng dede ng matanda, kahit anong bilis mong lumingon palayo, lilingon ka ulit pabalik. Ano yun? Belt bag ba yan? Puta, dede niya. Ang masakit sa experience na yon, yung na-witness ko, mas nauna naabot nung dede yung payong. Maraming cool pals sa commuter. Pinapakinggan niyo yung cool pals habang nagko-commute. Salamat. Ako talaga commuter ako. Favorite ko bus. From Ortigas to Camias, yan yung biyahe ko palagi. Going home from work. Ang problema lang pag bumababa ka sa lugar na ang pangalan Camias, palagi may nagjo-joke sa loob ng bus. Palagi yan. Pag magbabayad ng ticket, nilapit yung konduktor. Ilang kayo? Isang Camias, pati isang asin. Nakakatawa siya, first time mo marinig. Pero kung araw-araw ka bumababa ng Camias, tapos araw-araw mo siya naririnig, nakakapikon siya. Nakakapikon siya. Pang-apat ka na. Pang-apat ka na humingi ng asin. Pero gusto ko sa bus yung may pinapanood eh. Para nawala ng stress sa traffic. Diba? Minsan sobrang traffic, 10 beses namin napanood yung Harry Potter. Harry Potter 1 lang paulit-ulit. Pang-siyam na beses, may magic na yung katabi ko eh. Sabi niya, Brad, may magic na ako. Pikit ka, may magic. So, pumikit naman ako. Tapos magmulat ko, wala na yung relos ko. Nasa labas siya, magic! Sabi ko, naisaan mo na naman ako, Harry. Pero maganda na na-experience ko din sa bus, yung pag nanonood ka ng movie, tapos alam mo yung movie, may sex scene. Tapos yung walang may alam, parang nakikita titino ko yung mga matatanda, pucha, yari kayo. O ko sa akin pa, mapayayan. Kakatutan yun. Naabangan ko talaga yung reaction nila. Alam ko, yung katabi ko, alam din niya may sex scene yung pelikula kasi pareho na kami lagpas sa Camias eh. Sa'yo na yung bumaba ng Fairview. Pucha na, worth it, Brad! Paano bumalik ng Camias? Pag commuter ka, kailangan mo talaga lahat ng mga ways para makapasok sa trabaho. Pag traffic, motor. Diba? Motor. Ang problema lang, pag nakangkas ka sa motor, tapos traffic, tapos yung rider mo, tapos yung kabilang rider, nag-uusap na. Tapos sobrang saya ng kwentuhan nila. So nakaka-pressure kasi ngayon nagtitinginan kami ng pasahero niya. Kailangan din ba namin mag-usap? Ano sasabihin ko sa kanya? Di ba? Mabaho din helmet mo. Minsan magta-taxi ka, Grab. Problema lang pag wari nag-taxi ka, yung driver na ma-opinionated. Lalo na pag hot topic yung politika. Tapos pagsakay mo, i-include ka niya sa mga opinion niya sa politika na wala ka ng choice kundi pakinggan lahat ng rants niya. Ito kasi ganyan yan. Kaya nagustuhan ko yung ginawa ng Grab. Kasi meron sila yung quiet ride. Diba? Yan yung gusto ko. Kunin mo yung quiet ride. Tapos pagsakay mo,
Kuwari may kausap ka sa telepono. Sabihin mo, si Lenin, no? Inendorso si Abalos, pati si Pacquiao. Tapos tignan mo yung mukha ng driver. Sundutan mo ng sundutan. Si Duterte, no? Kinulong, no? Grabe, no? Papalayaan pa kaya yan? Sarap mamigil ng freedom of speech, no? Wala siyang freedom of speech. Hanggang kamyas. Alam mo, sobrang hirap mag-commute. Kailangan na natin sa Pilipinas ng commuter saint. Totoo, pakinggan niyo ako. Sana yung susunod na santo, commuter. Di ba? Kasi yun yung talagang makakatulong sa atin, yun talagang kailangan natin ng santo na maka-relate tayo. Kasi yung santo natin, di ba tayo maka-relate dyan? Sinibat sa dibdib, di ba? Paano naman tayo maka-relate dyan? Gusto natin yung santo na maka-relate tayo sa araw-araw. Isipin mo ang regular na nagtatrabaho, para lang makapasok ng alas 8 sa opisina, kailangan niya umalis ng bahay ng alas 4. Sakripisyo yan. Di ba? Dapat may santo na commuter. Ganito yung rebulto niya, nakaganto. Yeah. Oh. Namatay yan, nakaganon. Si rebulto na yan, hawak-hawak mo yan sa kamay mo, sa bulsa mo yan palagi, pag magko-commute ka. Sana kasya pa sa jeep. Sana kasya pa sa jeep. Kasya pa sa kaliwa. Salamat. Para sa mga babae na commuter, kailangan nyo rin yan. Kailangan nyo ng santo na commuter, di ba? Pag nasa loob kayo ng bus, sana walang maglabas ng titi. Sana walang maglabas ng titi. Kailangan maging wise ka talaga pag commuter ka. Ito yung tip ko kasi ako nagko-commute talaga ako. Pag marami kang pera sa bulsa, sumakay ka sa ordinary bus, yung walang aircon, safe na safe ka dun. Pag may nang hold up sa'yo doon, pwede ka magreklamo sa hold upper. Sasabihin mo lang, alam mo bang 2 piso lang ang difference ng aircon sa ordinary? Kasi hold upin mo ako. Yung hold upper pa magsasorry, yung nga, no? Pasensya na. Babalik lang siya ulit sa upuan niya. Sorry, Nakatakin ka kasi. Kailangan mo maging wise. Nag-aaral ako ng martial arts. Pero maling martial arts yung inaral ko. Nag-aaral ako ng capoeira. Alam niyo yung capoeira? Yun yung hindi mo pwedeng magamit sa Pilipinas. Ganito yung capoeira, di ba? Uche, wala siyang kwenta. Sa Pilipinas, kasi sobrang daming tao. Sipin mo nakipag-away ka sa loob ng MRT, rush hour, sa Cubao Station. Tapos capoeira yung alam mo. Mukha kang tanga eh. Gato ka, kanina ka pa. Capoeira to, gago. Bubugbugin kita sa next station. Lucha, nag-aantay lang ako ng space, Brad. Maraming bababa ng Guadalupe. Hop! May pumasok ulit. Sobrang sarap talaga mag-commute. Diyan ako nakakuha ng maraming jokes. Pero nakakatakot din. Alam mo yung nakakatakot? Yung ma-hold up. Ito, seryoso to. Nakakatakot ma-hold up sa jeep. Kasi tahimik lahat, di ba? Tapos harap-harapan pa kayo. Tapos minding your own business, di ba? Tapos bigla may sisigaw, hold up to! Isa lang yung nasa utak ng Pilipino pag may sumigaw ng hold up sa jeep. Ito lang nasa loob ng utak niyan. Mag-a-apply na naman ako ng SSSID. Haba ng pila. Kakapalaminate ko lang ng PhilHealth card. Pag yung katabi mo sa jeep, gumaganyan. ID nasa utak nun.
Galit na galit siya sa sarili niya. Ba't lagi na sa wallet ko yan? Tapos sumigaw ulit yung hold upper, mas malakas. Hold up to! Pag ganun, inatake talaga sa puso yung katabi ko. Tapos namatay siya. Alam namin namatay siya kasi tumaay siya sa puwet. Alam namin tumaay kasi kinukuha ng hold upper yung wallet. Sabi ng hold upper, may tae! Tatlong daliri ng hold upper, may tae. Ito na lang yung pangkuha niya ng pera, oh. Hawak niya yung baril sa kaliwa. Lalo siya nagalit sa amin. Sabi niya, huwag na kayo magbibigay ng coins. Tapos sa dulo ng jeep may lasing, sabi ng hold upper sa lasing, hold up to! Sabi ng lasing, pass ako dyan. Pass. Tapos nilaktawan siya. Gulat kami, pwede ba na mag-pass? Ako yung una eh. Tapos sa kabilang row, may lalaki, may nilagay siya sa bibig niya. Nakita ng hold upper, sabi ng hold upper, ano nilagay mo sa bibig mo? Labas mo yan. Babarling kita sa mukha. Papahid ko to sa'yo. Yung mata ng lalaki, baka humingi na ng tulong sa amin. Kasi palapit na palapit yung kamay. Takot na kami, sabi na, labas mo na, kadiri! Nung malapit na pabukas na gano'n, SSSID.